Good day everyone, my name is Jove Earl O. Chavez and today I'm going to be discussing to you one of the examples of the audio-visual as a instructional materials. So first is the educational videos. Educational videos are audio-visual learning tools that present lessons in an engaging and realistic way. They help learners grasp complex ideas through demonstrations, dramatizations, or storytelling. Here are the characteristics of our educational videos. First, focus on one main topic or concept. The video should be short, clear, and well organized, and our video should include narration, reenactment, or visual illustrations. Here are the usage principles, the do's and don'ts that video will gonna be presented to our students. Do's. First, preview the video before class. Select age and topic appropriate materials. Connect the video directly to learning objectives. And lastly, facilitate reflection or discussion afterward. Here are the don'ts. Don't use lengthy or unrelated videos. Don't depend solely on videos without teacher guidance. And lastly, don't show videos without checking for quality or accuracy. Here are the most essential guidelines of our educational videos. First, use only factual and credible television content. Second, integrate short, purposeful clips to maintain attention. And lastly, facilitate class discussion to connect media to real-life learning. So here is an example of a educational video. Sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang sarswela. Ang sarswela ay isang dulang may kantahan at sayawan na mayroong 1 hanggang 5 kabanata at nagpapakita ng sitwasyon ng Pilipino na may kinalaman sa mga kwento ng pag-ibig at kontemporaryong issue. Ang tunggalian ng sarswela ay pahaplis at pahapyaw lamang. Ito ay pinangalan sa Zarzuela na malapit sa Madrid, Espanya. Tunghayan natin ang kasaysayan ng sarswela. Ito ay umunlad sa Espanya noong ika-17 ng siglo. Sa Pilipinas, dinala ito ni Alejandro Cubero noong taong 1880 kasama ni Elisea Raguer. Itinatag nila ang Teatro Fernandez, ang unang grupo ng mga Pilipinong sarswelista sa Pilipinas. Namulaklak noong panahon ng himagsikan at ng Amerikano sa pangunguna ni na Severino Reyes na kilala sa taguring Lola Basyang sa kanyang Walang Sugat, Hermogenes Ilagan, Dalagang Bukid, Juan K. Abad, Tanikalang Ginto, Juan Crisostomo Soto, Anak ng Katipunan, Aurelio Tolentino, Kahapon, Ngayon at Bukas. Kilalanin naman natin ang ama ng sarswela. Siya si Severino Reyes, mas kilala bilang Lola Basyang, itinuturing na ama ng sarswela, mahusay na direktor at manunulat ng dula. Nang itinatag ang liwayway noong 1923, si Reyes ang naging unang patnugot nito. Mga elemento ng sarswela. Script. Ito ang pinakakaluluwa ng siyang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa isang script. Walang dula kapag walang script. Gumaganap o aktor. Ang mga aktor o gumaganap ang magbibigay buhay sa script. Sila ang bumibigkas ng dialogo at nagpapakita ng iba't ibang damdamin. Tanghalan. Anumang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag ng tanghalan. Maaring hindi lamang entablado ang tanghalan, ang daan sa loob ng silid-aralan at iba pa ay nagiging tanghalan din. Tagadirehe o direktor. Ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang script. Siya ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumidepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Manonood. Ang nagpapahalaga sa dula. Sila ang pumapalakpak sa galing at husay na nagtatanghal. Pinanonood nila ng may pagpapahalaga ang bawat tagpo, yugto at bahagi ng dula. Eksena at tagpo. Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan samantalang ang tagpo namay ang pagpapalit ng tagpuan. Ang sarswela at mga uri ng dula ay isang sining sapagkat ipinakikita rito ang galing sa pag-awit at pag-arte ng mga gumaganap. Pinasisigla ng sarswela at mga dula ang kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagganap na may damdamin at pagsasabuhay ng buong puso.